Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Title, dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Vice President Sara Duterte sharply criticized Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, describing her as someone who brings embarrassment to the country. In an interview, Duterte said Castro should no longer be given attention or credibility. Sabi niya, si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bansa. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. She reiterated her stance, adding, kapag ganoon yung nagsasalita at ganon yung sinasabi ng nagsasalita ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Pasalamat tayo kay Auntie Claire Castro kasi nandyan siya. Sana tuloy-tuloy na siya ang Palace Press Officer. Sana palagi siyang nasa Malacanang hanggang 2028. Bakit? Para palaging negative ang net rating ng Pangulo. Tignan natin ang mga nag-comment. People who reacted. Dalawa ito. 19,000 ang nag-react. 12,000 ang nag-like. Kanino kaya sa nag-like? Yung sabi ni VP Sara o dito kay Claire Castro. To me, 12,000 nag-like kay VP Sara, 5,000 tumatawa ang tinatawanan si Claire Castro. Ay nako. Basa tayo sa mga comments. Sarah Anderson. Mirror, mirror on the wall. Drew Gampo. Claire is a lawyer. She knows what she's doing. Kung may tatamaan at pumiyok, ibig sabihin, they got hit. Romeo Aurelio, look at the end, see who is talking. Weh, may otak yan, how about you, just saying. Very true, palingkera kasi. Speaking of palingkera, kailan ba yun? Last year, November or December? Nung sinibak nila si dating ES Lucas Bersamin. Lumabas na sa media, pahayag na ng PCO, si Auntie Claire, siya nagsalita na voluntary resignation si ES Bersamin dahil sa nasasangkot sa flood control. Yun, voluntary resignation, di wala. I think that was Friday. Pagka-Lunes, nagsalita si ES Bersamin. I did not resign. I did not resign. Someone called me, not from Malacanang, telling me it's time for me to go. So I packed my things and went. Kaya yung sinasabi ng PCO, Claire Castro, na nag-voluntary resign ako, sinungaling. Pero mo yan? Dating Chief Justice, dating ES, sasabihan niya si Castro na nagsisinungaling. Kaya may sumunod pa siyang ano. Kaya yung tagapagsalita dyan, kaya ikaw Claire Castro, huwag kang maging palingkera. Mismo, dating executive secretary, tinawag niya si Claire Castro na palingkera. Anong sagot ni Claire Castro na nakakatawa? In fairness, ang galing magpalusot si Claire Castro. Tinatanong ng media, sino po yung tumawag kay ES Bersamin na he has to go, na hindi siya taga Malacanang?
Ay, wag na nating pag-usapan yan. Total, nagkaintindihan na sila. Makulit yung reporter. Ay, hindi pwede. Parang sabi niya, kami, mga taxpayer kami. Dapat malaman namin yan. Bakit anong karapatan ng isang taga hindi Malacanang magsabi na lang sa executive secretary, he has to go. Bakit? May iba pang presidente, sabing gano'n. Wala talagang isagot ni Claire Castro. In fairness sa kanya, napakahirap din yung trabaho niya. Kailan? Sige na lang. Nakakatuwa eh. Kasi nung hindi pa siya palace press officer, vlogger pa siya. O diba, palagi niyang binabanatan si Marcos Jr. Grabing banat niya. At nung talagang bilib ako sa kanya. Nanonood ako sa kanyang mga vlog. In fairness, marunong siyang magbatikos. Marunong siyang bumabatikos. Kaya, ganaan ko. Sige, batikusin mo si Marcos Jr. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tinanggap niyang pwesto niya na taga-depensa ng Malacanang. Magkano ang sweldo ng Yusek? Siguro, estimate ko lang nasa 250,000 per month. Bakit niya tinanggap? Sa tingin ko lang ngayon kasi hindi niya gustong mabitaw-bitawan ang kanyang pagiging vlogger. Nag-vlog pa rin. Kaya, mayroong mainstream media host, I don't know kung sino sa kanila hindi ba conflict of interest yung ginagawa mo? Palas press officer ka, tapos nag-vlog ka. Ganon. Kasi malaki rin ang kita ng vlogger basta maraming views. Yung sweldo niya na 250,000, maliit yan compared sa kita ng vlogger na katulad niya na marami namang nanonood sa kanya. Kaya ayaw niyang bitawan yung kanyang pagiging vlogger. Anyway, balik tayo sa issue na nagdadala siya ng kahihiyan. Well, depende yan kung tayong mga DDS, yun nga, dadala siya ng kahihiyan. Agree. Kaya lang, dapat huwag siyang aalis dyan. Para, yun na nga, dahil sa kung ano-ano na lang sinasabi, lalong maiinis ang taong bayan sa kanyang amo at lalong maging negative ang kanyang trust rating. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas ayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang panalitog ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga naay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkoon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot ng tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na katuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang ngero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na yun. Putol-putol na gid ang ngero. Mga bato Kol. Ipang butagan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang ngero. Nakatap na gid si Angkol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan.
Pila na katuig lang kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay nay nag-sponsor ani. Oo. So salamat po sa Ginoo. Salamat.